Hey guys, good evening sa inyong lahat and Happy New Year! Happy 2024 sa inyong lahat. Ito si Gene. Welcome sa 11-9 Workshop. So it's been a while guys. Medyo matagal-tagal tayong hindi nakakapag-vlog, no? Masyado lang tayong busy sa ating buhay. Marami akong inasikaso, no? I've been doing a lot of side hustles, side projects, no guys? Kasi kailangan natin ng bagong mga kakitaan, no? Kasi medyo lumalaki na si Baby Garrett, guys, ano na siya, he's like 1 year old na, so yeah, of course, tumataas ang gastusin kapag meron kang anak, diba? So, kaya kailangan humustle talaga. And hindi naman sobrang, hindi ako kumikita ng ano dito sa YouTube, guys. Yung makita rito is just for my hobby. Pero sa pamilya, syempre, kailangan natin sumide hustle, diba? So, yun. So, hindi ako gano'n nakapag-vlog, no? Pero syempre guys, lagi ko naman binabantayan itong ating YouTube channel, no guys. And I think last year na a few months ago, merong nag-comment sa akin. May nagtanong sa akin tungkol sa isang vlog ko na ginawa ko like 3 years ago. So kung maalala niyo yung vlog na yan, kung madalas kayong manood dito sa 11 Workshop, nag-vlog ako tungkol sa brush and brushless na tools, okay? So, ano ba yung brush and brushless tools? Of course, yung brush tools, yung mga tools na merong carbon brush. Yan yung mga regular na tools na nabibili natin, like yung mga cordless drill. Like this one is a brush drill. So, meron tong carbon brush. If you look closely doon sa butas niya, nag-spark. So, that means meron siyang carbon brush sa loob, no, guys? Tapos, meron naman tayong tinatawag mga brushless na tools, no? So, ito yung katulad niyan. Ito, this is brushless, guys. So as you can see, wala mga sparks sa kanyang airbags kasi wala siyang carbon brush. Kaya nga tawag sa kanya brushless, no? And nag-vlog ako niyan a few years ago, 2 years ago I think. And pinag-usapan ko yung mga advantages and disadvantages, yung mga lamang, pros and cons ng dalawang klaseng tools na yan, guys. Tapos, syempre tinimbang natin yung kanilang mga pros and cons. Like I said, yung brushless tools, sa kanya lahat yung advantage. It has advantage with power, torque, no? And mas tipid siya sa batteries. Unlike yung mga old school na brush tools, no? Pero lamang naman yung brush tools noon kasi mas mura siya kaysa sa mga brushless tools, no? So that was 3 years ago. Now, may nagtanong sa akin, nag-comment doon sa vlog na yun, sabi niya sa akin, Sir Gene, after 3 years, kasi doon sa vlog na yun, sinabi ko, na mas gusto ko ang brush tools, no? Yung may mga carbon brush. Mas gusto ko 'yon noon, 3 years ago. Kasi nga mas mura siya, mas madaling bilhin, relatively madali siyang i-maintain kasi pag nasira siya or naapod-pod yung carbon brush, palitan mo lang yung carbon brush, no? So, relatively okay siya at minsan nga mas malakas pa siya kaysa doon sa mga brush tools, no? Pero that was 3 years ago, guys. So, nagtanong sa akin yung comment na yun. Sabi sa akin, ano ngayon, after 3 years, Sir Gene, brush pa rin ba ipipiliin mo if you compare yung brush and brushless tools, no? Now, to tell you the truth, guys, ngayon, 3 years later, I prefer yung brushless na. Why? Yung last time, yung nung bilag ko yun, sinabi ko na kaya ako prefer yung brush tools kasi nga dahil sa cost. Mas mura ang brush tools kaysa brushless, no? But again, that was 3 years ago. Ang bilis na umunlad ng technology at ang bilis na makapick up ng technology yung ating mga friends from China, di ba? Yung mga sabi natin, mga low-cost tools, ang bilis sila makapick up ng technology. Kasi dati, yung mga brushless tools dati, lang yan, sa mga high-end tools lang yan, o Makita, Bosch, mga ganyan, mamahalin, DeWalt, di ba guys? Pero ngayon, after 3 years, ang bilis ng technology, ngayon na-pick up na rin yan ng mga low-cost tools. So this time, since meron na tayong murang option sa mga brushless tools, brushless ka na, hindi ba? Common sense lang yan, di ba? Common sense lang yan. Kung magkakatalawang kayo sa presyo, pipiliin ko na agad yung brushless tools. Kung pareho lang ng presyo or mas mura pa nga. Ito, mas mura pa tong brushless ko kaysa dun sa brush tool na yan. Doon ka na sa brushless tools. Yun. So, anong point ang inaano ko sa sa vlog na ito? Okay lang na magbago ang isip mo or okay lang na mag-iba ka ng preference. Okay?
that's fine. Okay. So for example, yun nga, long ago, I prefer brush tools. Pero ngayon, I prefer brushless tools. That's okay. Walang problema dyan, no? So okay lang na magbago isip at mag-embrace ng bagong teknolohiya, no guys? At yan na lang yung namin sinasabi sa mga ibang carpentero. I've been doing this for like matagal na, nagdi-DIY ako for like 7 years na and nagbo-vlog ako for like 5 years na yata, no guys? So, marami na rin ako natutunan, marami na ako na-encounter, marami na ako nakasalamuha ng mga tao or usually mga experts, mga patikan sa kailang gawa na ayaw yung makeup sa bagong teknolohiya, which is okay lang, okay lang. Walang masama doon actually. Walang masama doon. Kung alam mo, nakasanayan mo yung ganito, mag-stick ka dyan, okay lang yan. Walang problema dyan. Diba? O yan ang gusto mo Diba? Kanya-kaya tayong trip sa buhay na to. Pero ang hindi kasi maganda guys, merong mga ganon na binabash nila o dinadown nila yung ibang mga DIYers or woodworkers na nag-i-embrace ng mga bagong teknolohiya. Nabasa ko noong nakaraan na meron ng mga nagbabash. May mga nagbabash sa mga gumagawa ng sa modular cabinet industry kasi guys. Merong mga gumagawa ng modular cabinets na mano-mano, circular saw, jigsaw, or yung sa lagari lang. At meron naman mga gumagamit ng mga high-tech machines like CNC, which is really awesome, di ba guys? So, I don't know, pero kasi may mga nagmamano-mano na binabash yung mga gumagamit ng CNC na hindi raw yung totoong woodworking, pandaraya daw yun, di ba guys? Tapos binabash daw na na hindi maganda yung gawa, mga ganyan-ganyan. No, that's not hindi dapat ganoon guys. Kung yung iba is nag-embrace ng bagong technology, 'di ba? So hayaan niyo na lang kasi iba naman hinahaya lang nila sa mga ganyan. Well, either ganon or merong tinatawag natin na inggit, 'di ba? So yan, may mga nainggit talaga sa mga malalaking machines. Kahit naman ako, minsan naiinggit din ako. Buti pa si ganyan, may ganyang machine, 'di ba? Well, okay lang 'yon. Gamitin mo yung kumbaga inggit mo or para i-improve yung sarili mo, di ba? Gamitin mo yan to better yourself para maka-afford ka rin ng ganun. Yun isipin mo, anong gagawin ko para ma-afford ko yan, di ba? Hindi yung kasi si ganito may ganyan, sisiraan ko siya, di ba? Kasi kasi naiinggit ako, di ba? Huwag ganun. Hindi yun ang dapat na mindset ng isang DIYer or carpentero, no guys. So yun nga yung sinasabi ko, okay lang naman na magbago isip mo. Kung ngayon, halimbawa, magamit ka ng manual tools, in the future, nagbago isip mo, gumamit ka na ng tawag dito, na power tools. Okay lang yon. Ganyan din naman ako dati, kasi dati, mas prefer ko yung mga branded na tools, no guys. Pero, nung nag-start ako na mag-try ng mga low-cost tools, nagbago rin isip ko, okay rin pala yung mga low-cost tools, di ba? So, ayos lang pala. So, iba, nagsabi, sell out daw ako, who cares, di ba? Ngayon, di ba? Ngayon, basta may magamit ka, at saka basta, yung pinipigay mo na, na viewpoint is nagagamit din ng iba. Di ba? Nagagamit din ng iba na sa kanilang mga ginagawa. No? So, sabi ko sa inyo, again, okay lang magbago isip, okay lang mag-improve, okay lang mag-update, mag-evolve, no guys? So, walang masama doon, okay? So, ganyan talaga buhay, it's evolution. It's either you evolve or you die, diba? So, evolve or die ang mundo. So, kung hindi ka, kung may iwan ka sa lumang mga, sa lumang nakagawian, diba? Okay lang naman yun kung gusto mong magpaiwan doon, pero huwag ka umasa na ganon din yung yung makukuha ma-achieve mo doon or makikitain mo doon. So, kasi mas malalamangan ka nung mga high-tech na gamit na, di ba? Yun. Di ba? So, yun tayo, guys. So, anyway, yun lang, guys. Yun lang gusto ko sabihin. So, medyo maikli lang to. 10 minutes lang tayo kasi marami pa akong gagawin. So, hopefully, makapag-vlog ulit ako ng makapag-review ulit tayo ng mga tools in the future, no, guys? Pero, sa ngayon, ganito muna tayo, okay? So, yun lang, guys. Thank you so much for watching. I'll see you guys again next time. This is Gene Palero ng Workshop. Again, Happy New Year sa inyo lahat. Happy 2024. Adios!